Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May kasabihan tayo na kung may tinanim, may aanihin. Pero ang puno ng papaya na tumubo sa sagingan ng isang pamilya mula Pangasinan, nagbunga ng saging. Namunga ng mga tanong sa isip ni Adalberto. Ang bunga kasi ng puno ng papaya na tumubo sa kanilang sagingan. Sa Alaminos City, Pangasinan, ganito ang naging itsura. Ang papaya nag-feeling saging. Kakaiba po siya. Parang talaga pong bunga po siya ng saging. Noong nakaraang taon daw nang tinapon ni Adalberto ang mga buto ng kinain ng papaya sa sagingan sa likod ng kanilang bahay. Tumubo po silang lahat. May tumubong 5 papaya sa sagingan, pero yung isa lang yung kakaiba. Doon po siya mismo tumubo sa namatay po naming saging. At nang nagsimula na raw itong mamunga, nagulat siya sa naging itsura ng mga bunga ng papaya. Kaya tinawag niya itong papaging o papayang saging. Meron din pong mga comment po na dahil daw po sa cross-pollination kaya daw po naging ganon. Inaabangan ko din po kung ano pong magiging itsura niya paglaki, kung magiging saging po ba talaga siya or papaya po. Pero posible nga ba magkaroon ng malasaging na bunga ang isang puno ng papaya? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na kapag magkalapit ang dalawang species ng halaman, maaaring paghaluin ang kanilang pollen upang makalikha ng bagong uri ng halaman? Ang tawag dito, cross-pollination o crossbreeding. Halimbawa rito, ang tangelo, pinaghalong tangerine at pomelo, at fruit, na pinaghalo namang plum at apricot. Maaari din mag-crossbreed ng halaman sa pamamagitan ng grafting. Maaaring idugtong ang sanga ng isang puno sa ibang puno kung magkamag-anak ang mga ito. Pero hindi maghahalo ang bunga nila. Halimbawa, kung pinaghugpong ang orange at lemon, mamumunga ito ng orange sa isang sanga at lemon sa isa pang sanga. Sa kaso naman ng papaging o papayang saging, hindi raw ito produkto ng crossbreeding. Hindi raw normal ang pagtubo ng bunga ng papaya, kaya ito nagmukhang saging. Hindi po pwede magbunga ng papaya ang isang saging kasi magkaibang species po sila ng halaman. So maaari po na yung pollen ng saging ay napunta dun sa papaya. So yan po ay po pwedeng nangyari kasi pwede pong nadala siya ng hangin. Pero dahil magkaiba po sila na species, hindi po iyon ang nakapollinate sa papaya. Hindi po maaari na naging hybrid. Ang tingin ko po ay papaya po siya pero kasi fluid po ang kanilang sexuality. So kapag po merong pagbabago sa temperatura, pagbabago sa kondisyon, sa weather, maaari po yun na mangyari. Pero ito naman ang punong namumunga ng 40 iba't ibang prutas. Paano nangyari ito? Ito ang binansagang tree of 40 fruits, ang puno na may iba't ibang bunga, gaya ng peach, apricot, plum, cherry at nectarine. Likha ito ng art professor mula Syracuse University sa Amerika na si Sam Van Aken. Hindi ito bunga ng genetic engineering o GMO. Sa halip na buo ito sa pamamagitan ng grafting. Nagsimula muna si Van Aken sa isang malusog na puno na nagsilbi niyang base. Saka siya nangolekta ng iba't ibang uri ng puno. Ang maliit na sanga ay ginraft o kinabit sa base tree. Inulit niya ang proseso sa loob ng ilang taon hanggang sa nabuo niya ang tree of 40 fruit. Napatubo at napamunga lamang ni Van Aken ang puno dahil lahat ng prutas na nakakabit ay varieties ng stone fruit. Dahil biologically related ang mga ito, mas malaki ang tsansang magtagumpay ang grafting. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.